Ni hao, good morning! So, nakapagsabay-sabay na naman kaming tatlo ng day off and we are going to have overnight camping here in Chiding, Chunan. Bali, biglaan lang siya dahil nakapagkwentuhan lang kami kagabi habang nagmamachine. Then, ayun, nakapagyayaan na naman kami. Madalas talaga pag biglaan natutuloy kesa sa mga pinaplano. Nung birthday ko pa yata last year yung last camping namin dito. And winter yun, ngayon naman summer, sobrang init. Pero every morning, dito rin naman ako tumantambay. Dito ako nagjo-jogging at nagpapahangin. Medyo mahangin nga kaya for sure, na naman kaming tatlo. Dumating kami dito ng 5 PM. Medyo tarik pa nga yung araw. 6:48 yung sunset. Then, nagset na ako ng camera, naka-timeslap para ma-witness natin yung sunset habang nakikipagkwentuhan. Since tatlo lang naman kami, hindi na kami bumili ng mga lulutuing ulam kasi hassle lang, mga tamad eh. So, bumili na lang kami ng mga ready to eat like pizza, McDo, and may malapit naman na 7-Eleven. So, in case na kailangan namin ng pagkain, malapit lang yung bibilihan. Pag nasa tabing dagat talaga napakalagkit ng hangin sa katawan. Natabunan na nga ng ulap yung araw kaya hindi na natin nakita yung paglubog. Then, nangolekta na nga kami ng kahoy ni Maika para mamaya sa bonfire. Last camping namin, napakadami pang batuhan dito. Ngayon, tumaas na yung mga buhangin. Halos matabunan na yung mga batuhan. Nakakatawa nga dahil napakadaming mga kahoy dito sa may gilid. Parang may nag-ready na talaga para sa amin. Ayan, medyo malamig na yung simoy ng hangin. 7 PM na nga pala niyan. Ayan, nakikita na yung moon and may nagpapalipad pa ng saranggola. After duty kagabi, nakatulog naman ako kanina alas 11 ng tanghali hanggang alas 3. Then, nagkita kami ni Maika para bumili ng mga pagkain. So, may tulog naman ako na kaunti kaya naka-ready ako mag-overnight ngayon. Half moon this time pero kitang-kita mo yung hugis ng buwan. Sasaya tayo? Makukuha niyang flight. Bukas na lang pag-uwi. Wala pang ang tulog si Isabel so pinaidlip muna namin siya saglit habang nagpiprepare kami ng bonfire dito sa may baba. Nakakatawa talaga kasi napakagaganda ng mga kahoy na nakuha namin. Napakaganda dito, hindi makuha ng camera yung hustisya. Ang ganda ng mga ilaw ng mga windmill dun sa gitna ng dagat. Kaming tatlo lang talaga yun nandito. O diba kahit puro kami babae tapos tabing dagat at liblib na lugar pa. Hindi nakakatakot kasi safe naman dito. May mga nag-iikot naman na Coast Guard. Nagdala lang talaga kami ng maraming ilaw at saka ng sounds. After ko nga makapagpaapoy, pinababa ko na kay Maika yung mga upuan namin at ilang beer. Hindi pala masaya mag-bonfire ng summer kasi sobrang init. Mainit na yung panahon tapos nadarang pa kami dito sa init ng apoy. Malakas lang talaga yung trip namin. Tignan nyo, banas na talaga kami niyan. Past 3 AM na nga neto nung paubos na yung apoy. Ginising na namin si Isabel para makapagkape na kami doon sa may 7-Eleven. Then, dediretso na kami para magbike. .45 yung sunrise. So, inintay na rin namin siya. Nag-set na ulit ako ng time slot. Medyo maulap nga that time, kaya hindi rin namin siya nakita ng buo. In-enjoy na lang namin yung view kasi napakaganda rin talaga. Gerald. Si Gerald yan, seryoso sa kay Julia. Pero ngayon, ang galing niya mag-mark ng mga sayaw-sayaw.
hindi na nga namin ma-witness yung sunrise, bumalik na kami dun sa pwesto namin at niready na namin yung mga gamit namin para umuwi. May pasok na din kasi ulit kami mamayang gabi. Ganito yung ambience dito tuwing umaga. Ang payapa ng paligid, diba? Ang tahimik, tapos ang ganda pa ng view. Kaya kesa dun sa park ako mag-jogging, dito ko pinipili sa may tabing dagat. Madami na din kasing tao dun sa may park at more on senior. Tapos ang dami rin mga nagsusumba. Mas gusto ko talaga dito dahil mga puno yung mapupuntahan mo, tapos tabing dagat, tapos tahimik pa. And that's it for this video. Thank you for watching, guys. See you on my next vlog.